ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming hindi inaasahang pagtatagpo ang nagbibigay ng kasiguraduhan at kasiyahan sa ating buhay. Mga taong sa hinagap ay hindi mo inaasahang magbibigay ng kulay at direksyon sa iyong buhay. Ikaw kabarangay, nakilala mo na ba ang taong magpapabago ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Missy, 20 years old, isang Gen Z. Laging in sa kung ano man ang trending sa social media. Sa mga trending ngayon na sayaw, kanta at prank ay mukhang nasubukan ko na lahat. Lagi ako nakatambay sa TikTok para hindi ako nahuhuli sa uso. Kabilang ako sa mga abangers na mga pinopost sa inyong TikTok channel sa Barangay LS. Kaya naisipan ko rin mag-share ng story ko sa inyo. Baka sakaling sumikat din po ako tulad ng mga nakikita kong trending na story sa Facebook. Lalo na yung mga tungkol sa journey nila sa kanilang forever. Kasi doon po iikot ang story ko. Tungkol sa love story ko. Wala pa akong nagiging boyfriend at madalas ay puro ka-talking stage lamang tuwing bakasyon. Tapos kapag pasukan na ay bigla na lamang manggo-ghost. Nagkaka-crush din ako sa mga kaklase ko pero hindi umaabot sa point na nililigawan ako. Hindi naman ako pangit. Sabi nga nila ay kamukha ko raw si Thea Tolentino lalo na kapag sumasayaw at ngumingiti ako. Kaya masasabi kong hindi naman ako pangit. Only child ako at kasama ko sa bahay si Mama. Si Papa naman ay isang OFW sa Qatar at pareho silang 40 years old. 18 years old lamang sila nung pinanganak ako at masyado pa silang bata para harapin ang buhay mag-asawa. Pero nagawa nila ng paraan dahil pareho nilang mahal ang isa't isa. Hindi po ba kapag may pagmamahal ay madali na lamang malagpasan ang bawat problema? Kaya ayon, strong pa rin ang relationship nilang dalawa, Papa Dudut. At napalaki nila akong maayos at puno ng pagmamahal. Lalo na si Mama na lagi kong kasama sa bahay. Super close kaming dalawa na para kaming magkaibigan lang. Madalas nga po nakakasama ko siya sa mga trending na kanta, sayaw, at maging sa prank. Kakasayaw. Ay, para akong hihikain sa kakalundag. Pahinga ka ng 10 minutes, Ma. Tapos practice tayo uli, ah. Kasi naman baka bukas hindi na to trending. Ang bilis pa naman ng transition ng mga trending sa SOCMED. Marami pa namang ibang mga magte-trend sa susunod. Sukuha na muna natin to, ha? Pero kasi ang cute ko pag sinasayaw to. Tabunan mo na lang ng filter ang video mo. Kahit magaslaw ka pa, magmumukha ka pa rin maganda. Sige na kasi, Ma. Para makagawa na rin ako ng module ko. Kung unahin mo kaya yung mga module mo, no? Hindi puro pagsasayaw ang inaatupag mo. Wow! Biglang beast mode? Mama, bakit ah? Tigilan mo na ako. Ayoko nang lumundag. Maghanap ka na lang ng ibang sasayawin natin. Hindi ko talaga kaya yan. Para ako nagsusumba ng 10 oras kahingal. Sige na nga. Magsasaing lang ako. Tawagin mo ko kaagad kapag may nag-doorbell, ha? Hay naku, umorder na naman online. Sumbong kita kay Papa kapag nag-video call kami sa linggo. Loka ka! Magkakabit ng telepono yung darating mamaya. Kailangang mabantayan para makabitan na tayo ng telepono. Telepono? Telephone? Yung nagre-ring ng malakas? Yes! Bakit pa? Wala naman ang gumagamit ng telephone ngayon. Puro cellphone na lahat. Nandito na kaya sa cellphone natin lahat ng kailangan? Kailangan ko yan para pangtawag sa mga opisina, lalo sa bangko. At kapag may
inaasikaso sa City Hall at sa ibang government offices. Sasayang ka lang ng pambayad dyan, ma. Porque alam mong OFW si Papa kaya lustay ka, ha? Joke! Tumigil ka nga, Missy. Alam mo bang dahil sa telepono kaya kami nagkakilala ng papa mo? Dahil ba sa telephone kaya nabuntis kayo ng maaga ni Papa? Hoy, walang ganyan. Meron kaya? Hello, ito ako. Living proof na maaga niyo akong ginawa. Chos. 16 years old kami nung naging jowa ko ang papa mo, no? Tapos after 2 anniversaries, boom! Lumabas na ang bouncing baby girl niyo and that's me! Kahit naman maaga ka naming nagawa at wala sa plano, naging maayos naman kami sa'yo, lalo ng papa mo. Joke lang naman yun, ma. Mas sensitive ka pa sa akin, ako nga tong Gen Z. Ay nako, pag nalaman mo kung paano kami nagkatuluyan ng papa mo, baka makigaya ka na rin sa amin. Pero, hindi ka pwedeng magpabuntis ng maaga ha. Yun ang wag mong gayahin. Paano po ba kayo nagsimula? Meron kasi akong song hits dati. Doon ko nakuha ang number ng papa mo. Song hits? Bago pa magkaroon ng internet, siyang kami umaasa sa mga lyrics at chords ng kanta na sumisikat sa radyo, lalo na sa mga mahihilig maggitara. Binibili yon mga 15 to 30 pesos. Depende sa mga kanta at kung sino yung nasa cover ng song hits. Parang magazine pero puro kanta ang laman. Kung puro kanta ang laman, bakit nandun ang number ni Papa? Kasali ba sa chords? Sa last page kasi noon, may mga nakaprint na sweet messages sa mga jowa. Tapos yung iba naman, naghahanap ng ka-phone pal. Saktong si Papa mo naghahanap ng ka-phone pal at pasado ako sa tipo niya ng ka-phone pal. Kaya tinawagan ko siya. Nak, si Mama. Siya pala talaga nag-first move kay Papa. Ang papa mo kaya ang unang gumawa ng move. Siya tong naghahanap ng ka-phone pal eh. Nakita ko, tumawag ako, and we lived happily ever after. Chos! After tawagan ni Mama ang telephone number ni Papa na pinost nito sa song hits ay doon na sila nagsimulang maging magkaibigan. Friends lang daw sila nung simula at noong nagkapalagaya na ng loob ay nauwi na yon sa ligawan. Hindi raw sila kagad nakitang dalawa papadudot at nakontento lamang sila na magkausap sa telepono. Kahit na hindi naman sila malayo sa isa't isa. Meron daw thrill na mafe-feel kapag boses lamang ang naririnig mo sa tao. Nawawala raw yung judgment sa itsura dahil kontento ka nang nakakausap siya kahit na hindi mo pa siya nakikita. Para sa akin ay malabo yun. Ang hirap naman na hindi mo nakikita ang nililigawan o nanliligaw sa'yo. Hindi naman po sa pagiging mapanghusga at mapili sa itsura pero iba pa rin kasi yung nakikita mo yung mukha niya, hindi ba? Yung nakakaharap mo mismo at hindi lang bumabase sa boses kung jojowain o totropahin mo siya. Mabuti na lamang at napunta ako sa bagong generation. Hindi ko napagdaanan ng mag-overthink kung ano ang itsura ng nakakausap ko sa telepono. Kaya lang sa generation namin ang hirap makahanap ng true love. True love na madalas ay natatagpuan sa mga magulang at lolo't lola natin. Bibihira nang makahanap ng ganon. Siguro yung epekto ng makabagong panahon. Doon ako napaisip, paano kung gayahin ko ang love story ng magulang ko? Nang may pakabit na ang ang telepono namin, ay sinubukan ko mag-dial ng iba't ibang number. Pero madalas ay wrong number at yung iba naman ay puro masusungit na babae ang sumasagot. Nawalan tuloy ako ng pag-asa, Papa Dudut. Masubukan nga tong telephone. Makatawag nga. Hello? Hello po. Sino bang hinahanap mo?
May binata po ba kayo dyan? Bakit ka naghahanap ng binata rito? Aasawahin mo? Getting to know each other muna, Me. Lola. Kayong mga kabataan, paghaharot ang inuuna. Walang binata rito. Isa lang ang anak ko. 50 anyos na at pamilyado. May apo kayong binata. Mga 20 years old hanggang 25 po. Single and ready to mingle? Ay nako, magtatahi pa ako ng shorts ng anak ko. Sa iba ka na lang manggulo. Sige na, sige na. Di don't. Che. Hello? Hello? Andyan po si Michael? Michael? Opo, pakisabi naman si Sid. Maniningil lang sana ng inutang niya. Kailangan ko na kasi ng pera. Nako, same. Kailangan ko rin ng pera. Pwede ba siyang makausap? Gusto ko sana magkausap kayo para makasingil ka na. Kaya lang, wrong number ka eh. Sorry. Ito kasi yung binigay niyang number. Wala pa siyang cellphone number? Mas madali mo siya makakausap doon. Nawala raw kasi yung cellphone niya. Kaya telephone number niya yung binigay sa akin. Parang ganyan naman lagi pag tumatakas sa utang, no? Ililigaw ka palalo, wag lang mapush magbayad. Tama ka eh. Ano ulit pangalan mo? Missy ang pangalan ko. 22 years old, single. Ako naman si Sid. Ilang taong ka na? Single, married, it's complicated, may ka-talking stage. Ilan na ang nag-host? Single at hindi komplikado. Wala pang nag-host at mas lalong walang balak gawin. Ka-talking stage. Parang sa ngayon, ikaw pa lang tong babaeng nakakatok ko. Uy, ano ba yan, kuya? Landi na agad, wrong number ka naman. Ay, hindi ako naglalandi. Sinasabayan ko lang trip mo. Ayos yan, gusto ko yan. 5-star review ka sa akin. Kumusta ka naman? Okay lang ba makipagkwentuhan muna sa'yo? Pangtanggal lang ng inis dun sa nangutang sa akin. Walang problema, hindi naman ako busy eh. Tsaka naghahanap talaga ako ng ka-phone pal. Phone pal? Meron pa rin bang ganun ngayon? Parang maling henerasyon ka. Gusto ko kasi maranasan yung old school. Harut-harutan sa landline. Gusto mo ng kaharutan? Hindi naman kaharutan lang, phone pal. Yung makakausap ko talaga ng maayos at mapagsasabihan ko ng mga nangyari sa akin at mga sikreto kapag medyo deep na yung friendship or relationship, gets? Gets ko naman. Nakakatuwa ka naman. Hindi lahat ng Gen Z gusto ng ganito ha. Gusto nila laging nakaka-video call yung crush nila. Ibahin mo ko. Gusto ko mysterious. Pwede ka ba sa ganito? G ako dyan. Para kunwari nasa 80s or 90s tayo. Ang saya nito. Hindi ko inaasahan na noong mga oras na yon ay makikilala ko si Dexter. Wala pa akong masyadong tinatanong sa kanya sa first talk namin. Gusto ko kasi na habang tumatagal ay doon ko siya makilala. Yun kasi ang nakwento ni mama sa akin. Hindi minadali ng parents ko ang pagkakakilala nila. Hindi katulad sa panahon ngayon na kasing bilis na ng pagbabago ng technology ang ligawan. Kaya mabilis ding natatapos dahil hindi pa nila nakikilala ng maayos ang mga nakakaligawan nila. Kaya sinabi ko sa sarili ko na I'll take it slow. Kasing slow ng simula ng love story ng parents ko. Mabagal man pero may pinuntahan. Hindi ko sinasabing jojowain ko na kaagad si Dexter ha, Papa Dudut. Gusto ko lang noon na ma-experience yung na-experience ng magulang ko sa paggamit ng telepono. Kung magwo-workout man kami ni Dexter, edi masaya. Kung hindi, edi tatanggapin ko na lamang na hindi ako para sa telepono. Para ako sa cellphone at para ako sa social media. Naaliw ako makipagkwentuhan kay Dexter, Papa Dudut. Matalino siya at marami akong natutunan sa kanya. Napapatawa niya rin ako. Nagustuhan ko rin ang voice niya dahil parang tunog opa. Malamyos ang tunog, heartthrob, parang DJ sa radyo ang boses niya. Nakakaaliw at nakakaadik. Tumagal siguro ng halos 2 oras ang pag-uusap namin. Hindi pa sana yon matatapos kung hindi biglang nag-doorbell si mama para sunduin ko siya sa gate. Namalengke kasi siya. Nabidin tuloy ako sa usapan. Ang nakakainis pa ay hindi ko nakuha ang number ni Dexter dahil naibaba ko na kaagad ang telepono.
Kaya naman nung gabi nagdasal ako na sana itawagan akong muli ni Dexter. Humingi po ako ng sign. Kapag tumawag siya ulit, trip niya ako. Kung hindi naman, edi thank you. Next na lang siguro. Ganon dapat ang atake sa life. Move on ka agad kung hindi mag-work, hindi ba? Pero sana'y tumawag pa rin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nang nakausap ko si Dexter ay lagi ko nang binabantayan ang telepono namin. Panay ang hiling ko at dasal ko na sana'y tawagan niya ako ulit. Pagkatapos ng klase ay nagmamadali na akong umuwi ng bahay para makatambay na sa pwesto ng telepono namin. Nakahanda na rin ang merienda ko habang naghihintay sa tawag ni Dexter. Napansin ng mga kaklase at friends ko ang pagmamadali ko lagi na makauwi sa bahay. Nagtatampo na yung friends ko kasi hindi ko na sila nakakasama sa pagsasayaw o pagpatol sa mga trending na sayaw o kanta. Dati kasi ako lagi ang leader nila sa paghahanap ng mga trending, sa akin nakatoka yon. Pero mula nung nakausap ko na si Dexter ay hindi ko na yon ginawang priority. Priority ko nang makauwi lang ng maaga after ng class at saka mag-abang ng tawag niya. Nakakainis lang kasi hindi pa rin niya ako tinatawagan. Feeling ko noon napilitan lamang siyang makipag-usap sa akin para hindi naman nakakahiya na inabala niya ako. Dahil maling number ang tinawagan niya. Pero halos 2 oras kasi kaming nagkwentuhan. So feeling ko ay may something sa amin. Feeling ko ay interested siya sa akin, Papa Dudut. Kung sana lang ay nakuha ko ang number niya bago natapos ang tawag namin. Nainis tuloy ako sa sarili ko pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nagabang pa rin ako at minsan ay nagdasal ako na sana kahit na ma-wrong number ulit siya at matawagan ulit ang telepono namin. Ganon ko kagustong makausap muli si Dexter. Ewan ko ba, may pull talaga akong nafe-feel noong nagkausap kami. Feeling ko ay soulmates kaming dalawa. Napansin na rin ni Mama na lagi ako nakatambay sa telepono. Lalo na't bihira na rin akong tumutulong sa mga gawaing bahay kasi nga ay mas gusto kong nakatitig lamang sa telephone namin, Papa Dudut. Oh, akala ko ba maling desisyon na nagpakabit ako ng telepono, ha? O yun, hindi ka na makaalis-alis sa tabi ng telepono. Kulang na lang itabi mo na rin hanggang pagtulog. Pwede po bang i-transfer ko sa room ko, Ma? Aba hindi! Ako nagpakabit niyan at mas kailangan ko yan kesa sayo. Sino bang inaabangan mo tumawag sayo? Mga kaibigan mo? Hindi po, wala namang telepono mga yun. Sino nga? Papagalitan mo ko eh. Kahit hindi mo sabihin, pagagalitan pa rin kita kasi hindi ka na halos tumutulong sa mga gawaing bahay. Ewan ko, Missy, pero kapag naapektuhan ng grades mo dahil dyan sa kakadikit mo sa telepono natin, malalagot ka talaga sa papa mo. Si Mama naman, kontrabida sa love life ko. May love life ka na? Boyfriend? Ano pangalan? Taga saan? Sino mga magulang yan? Ilan ang alaga nilang aso? May pusa? Anong kulay? Ang dami na agad tanong? Ano to, Senate hearing? Sabihin mo sa akin para makilatis ko. Wala ka pa makikilatis. Once pa lang naman kami nag-usap. Sa telepono? Hindi, sa rice cooker. Missy! Huwag mo kong isusumbong kay Papa ha. Sa atin lang muna to, baka ma-jinx eh. Alam mo naman si Papa ang galing mang evil eye. Sabihin mo na bago ako mamalengke. Kasi may na wrong number nung nakaraan. Sid ang pangalan, 25 years old. Pogi yung boses. Yung itsura? Hindi ko pa masabi. Hindi ko pa kasi siya nami-meet. Once lang kami nakapag-usap nung na wrong number siya. Halos 2 hours kami nag-usap, Ma. May kilig? Konti. Feeling ko, magiging magandang love story namin. Isang beses mo pa nga lang nakausap. Tapos hindi na umulit. Anong love story yung pinagsasabi mo dyan? Si Mama naman. Mas malakas ka palang mang evil eye kesa kay Papa eh. Pag-inggit, pikit. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kontento na ako sa love story namin ng papa mo. At least sa akin, araw-araw tumatawag nun ng papa mo. Ikaw? Ngayon, araw-araw pa rin ba? Malamang busy na siya.
Hindi na consistent si Papa sa'yo, hindi ka na love. Pwede kitang isumbong sa papa mo kapag tumawag siya mamaya. Humanda ka. Joke lang, Ma. Ikaw nga tong naunang mga asar dyan tapos ikaw din pala yung unang mapipikon. Hindi ako nangaasar, no? Sinasabi ko lang yung totoo. Hindi pa love story yan kung isang beses mo palang nakausap tapos wala nang follow-up. Gets? Panira ka talaga minsan ng pag-asa, no? Sige ka, kapag tumanda akong dalaga, forever kitang sisisihin. Ma, siya na nga kaya ang tumatawag? Anong sasabihin ko? Sabihin mo, hello. Ang helpful Tatanong ko ba sa kanya kung anong paborito niyang gulay? Ilan sila magkakapatid? Sino ang favorite niyang kapatid? Sino yung kapatid na ipapakain niya sa shark para makasurvive? Alam ko na. Itatanong ko kung anong motto niya sa buhay and why. Sagutin mo na! Natutuliro na ako sa pagre-ring at boses mo Hello, good afternoon. This is Missy. Wow, very demure. Very mindful. Very cutesy. Shh! Ay, sorry po. Wrong number po. Bye. Wrong number na naman? Nagtatanong kung nagbebenta raw ba tayo ng kambing and how much. Ano na? Napatawa na lang si Mama sa na-experience ko, Papa Dudut. Kahit ako ay gusto ko na ring matawa noon. Bakit ba kasi ako umaasa noon na tatawag muli si Dexter? Bakit ba ako umaasa na mauuwi sa nakakakilig na love story ang nangyayari sa amin? Isang beses lang naman kami nagkausap. Masyado pang maaga para umasa. Napansin ni Mama na nalungkot ako kaya tinigil na rin niya ang pagbibiro. Inaya niya akong lumabas para bumili ng ice cream. Kahit na wala akong gana noon ay sumunod pa rin ako. Gusto ko lang makalayo kahit ilang minuto lang sa telepono namin. Marami ako nasayang na effort at time sa kakahintay sa tawag ni Dexter. Ayaw ko nang magsayang pang muli. Charge to experience na lang, sabi nga ng nabasa kong post ng isang sikat na vlogger na pinafollow ko. Baka naman may susunod pa rin sa akin, Papa Dudut. Naisip ko na nagdedelu ako. Baka meron pang isang marong number at yun na ang forever ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi na ako umasa pa sa tawag ni Dexter. Hindi na rin ako nagbantay sa telepono. Nagbalik loob na ako sa pagsasayaw at pagkanta ng mga trending sa social media. Kahit papaano ay nakalimutan ko na nga si Dexter. Hanggang isang hapon pagka-uwi ko ay may inabot na papel si Mama sa akin. Sa pagtingin ko ay number yun ni Dexter. Ang akala ko ay pinaprank lang ako ni Mama. Pero sinabi niyang tumawag si Dexter at hinahanap daw ako. At binigay na lang nito ang number niya para tawagan ko siya kapag nakauwi na ako from school. Abot hanggang sa rings ng Saturn ang kilig ko. Hindi pa man din ako nakakapagpalit ng lapitan ko ng telepono namin para tawagan ang number ni Dexter. Si Mama naman, para mabigyan ako ng privacy ay pumunta muna para makipagmaritesan sa kapitbahay namin. Nakatatlong ring ang telepono nila Dexter bago niya yon sinagot. Umabog ng malakas ang dibdib ko. Kakaibang kilig yun, Papa Dudut. Kala ko hindi ka natatawag. Parang inaabangan mo ang tawag ko Hindi Okay lang. Sinumbong ka na ng mama mo sa akin. Akala raw niya hindi na ako tatawag sa'yo. Inaabangan mo talaga ang tawag ko. Bakit ikaw? Hindi mo inaabangan na makausap ulit ako? Ibibigay ko ba ang telephone number ko kung hindi? Ilang linggo mo kaya akong ginost, no? Nakitawag lang kasi ako dati sa tindahan. Uy, bakit ka tumili? Alam mo ba, si Mama ko nakikitawag lang din sa telepono ng tindahan dati para lang makausap si Papa. Sabi niya 5 pesos per 3 minutes ang bayaran. Ang galing naman. Parang nauulit ang kwento nila sa atin. Kaya nga Pero wag kang mag-alala. Hindi na ako makikitawag sa tindahan para makausap ka. So, hindi mo na ako tatawagan?
Ayoko magtampo pero gusto kong i-validate tong feelings ko. Hindi mo muna ako pinatapos. Ang ibig kong sabihin, hindi ko na kailangang makitawag pa sa tindahan. Kasi nagpakabit na ako ng telepono para makausap ka. Unlimited, hindi per 3 minutes lang. Ginawa mo yon for me? Modern day Prince Charming ka talaga. Pero pasensya ka na talaga ha, kung napaghintay kita ng 1 linggo. Nagkaroon kasi ng problema dun sa nagkabit ng linya ko. Ang hassle. Hayaan mo na. Ang importante, nakakapag-usap na tayo. Tatawagan mo ulit ako ha? Oo naman. Sabihin mo lang kung anong oras kita pwedeng tawagan. Ako na ang mag-a-adjust. Lagi lang naman ako rito sa bahay. Work from home kasi ako. Marami akong time for you. Gusto ko yan. Love language ko kasi ang quality time. Pero matanong ko lang. Okay lang ba sa'yo na sa telepono lang tayo nakakapag-usap? Ayaw mo bang magkita muna tayo? O kaya mag-usap sa cellphone or Facebook man lang? Ayoko. Gusto ko nga nitong usapan natin sa phone eh. Tunog mysterious. Ayaw mo ba? Hindi naman. Iniisip lang kita. Mas bata ka kasi sa akin ng 5 years. Feeling ko mas gusto mo yung ligawan sa Facebook tulad ng iba. Liligawan mo ko? Pwede ba? Oo naman! Nagtatanong ka pa? Para saan pa ang ilang linggo na paghihintay ko sa'yo kung babasta rin din pala kita? Para naman akong crazy nun. Hindi ko alam pero kinilig ako bigla. Ganito pala yun. Ang sarap sa pakiramdam. Parang may nangingiliti ng lungs ko. Ay, hindi ka pa ba nakaka-experience ng kilig? Wawa naman. Busy kasi sa trabaho at sa parents ko. Parang wala akong time para makaramdam ng kilig. Hayaan mo, bigyan mo lang ako ng time at ako nang bahala magpakilig sa'yo. Deal? Deal! Kumain ka na po? Ang simpleng linyang kumain ka na po. Pero iba ang atake at kilig noon sa akin. Gets ko na tuloy yung mga memes sa Facebook na laging ginagamitan ng linyang ito, Papa Dudut. Effective pala siya. First time na may nagtanong sa akin ng kumain ka na ba? Maliban kay mama. Kahit friends ko ay walang pakialam kahit mangisay pa ako sa gutom. Pero si Dexter ay naramdaman ko ang sincerity nung tinanong niya kung kumain na ba ako. Dagdag 12 points siya ron, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ang points niya sa akin nung kinantahan niya ako habang magkausap kami sa telepono. Pinipigilan ko lang na tumili dahil baka isipin niya patay na patay ako sa kanya, which is true naman. Pero it's too early na ipakita yon sa kanya, hindi ba? Kunwari, dalagang Pilipina ako ng 80s. Ang exciting talaga, Papa Dudut. Hindi muna pala ako nagkwento kay mama tungkol kay Dexter. Gusto ko munang solohin ang nafe-feel kong saya. Araw-araw kami nagkakausap sa phone ni Dexter at nagbalik na naman ako sa pagmamadaling makauwi ng bahay. Nakalimutan ko na naman na ako nga pala ang leader ng mga kaibigan ko sa pagpatol sa mga trending sa social media. Mas inuna ko talaga ang love life ko kesa sa kanila na normal naman sa panahon ngayon. Kahit naman friends ko, nakakalimutan nila ako kapag may mga boyfriend na sila. Saka lang sila bumabalik sa akin kapag break na sila. So bakit hindi ako gumanti? Lalo kung magiging happy naman ako sa pagganti, hindi ba? Ang saya talaga na ma-in love, Papa Dudut. Lalo na kung mutual kayo ng nararamdaman. Hi pag-ibig, bakit ngayon ka lang dumating? Tadhana, bakit late mo ring pinarating si Dexter sa akin? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umabot na kami ng 3 buwang magkausap ni Dexter, Papa Dudut. At aaminin kong na-fall na ako sa kanya. Alam kong ganon din siya sa akin. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na gusto niya ako. Pero hindi ko pa siya sinasagot at gusto kong mas makilala pa siya. Yung hindi ko pagsisisihan sa huli. Ayokong magmadali na sagutin siya kahit na excited na ako sa part na magiging official na kaming dalawa. Sinabi ko na papaabutin ko ng 6 months ang ligawan namin at doon ko siya sasagutin.
Bale, binabantayan ko pa rin kasi noon kung may ilalabas siyang red flags. Pero so far naman ay green flag siya all the way. Hindi pa rin kami nagkikitang dalawa, Papa Dudut. Nag-decide kami na kapag sinagot ko na siya ay doon na lamang kami magkikitang dalawa. Pinaghahandaan ko rin kasi yon. Medyo nagkalaman ako the past few months dahil habang magkausap kami sa telepono ni Dexter ay panay ang lanta ko ng mga pagkain. Na-enjoy kong mag-food trip kapag kausap siya. Ganon din siya. Napansin nga yun ni Mama, sabi niya ay normal daw yon kapag nai-in-love sa isa't isa. Nakaka-enjoy daw kumain na magkasama. Napangiti ako kasi ganon yung… Kaya kapag nagkita na kami hindi ba, ay maaaring pareho kaming chubby. Mararanasan ko na rin yung food trip ng magkarelasyon na magkasama na kami. Excited na akong dumating ang araw na yon. Pero willing to wait pa rin naman ako para sa ikakatibay ng relasyon namin. Pinayuhan ako ni Mama na hindi ko kailangang magmadali lalo't pareho pa na nafe-feel ko. Paano na lang kaming mga bata? Tama naman siya. Saka syempre ayokong sumugal kaagad lalo't pwedeng si Dexter ang maging first boyfriend and first love ko. I want to make it special, Papa Dudut. Yon ang pinangako ko sa sarili ko. Kaya kahit medyo atat nang ma-experience ang full package ng loving relationship ay pinili ko pa rin na magtimpi, Papa Dudut. Sorry ha, hindi ko alam na umalis pala si Mama ng bahay. Wala tuloy sumagot sa tawag mo nung wala ako. Nasaan ka ba nun? Nag-alala ako eh. Baka ka ako nakakita ka na ng opa sa daan at nakalimutan mo na ako. Che! May pinag-usapan pa kasi kami para sa thesis namin ng mga classmate ko. Medyo natagalan kasi may mga binackstab pa. Mas inuna mo pa ang pagbabackstab kesa sa akin. Huwag ka na magtampo, baby ko. Baby mo ako? Shh, kainis to. Nabigla lang ako. Ekis, babawiin ko. Saka na kita tatawagin baby kapag sinagot na kita. When kaya? Sorry, excited. Excited na rin naman ako. Kaya lang, wait pa tayo ng konti. Darating din tayo dyan. Alam ko naman. Kaya lang, gusto ko na talagang makadate ka. Masolo kita. Kung magde-date na tayo, ano bang plano mo? Marami na akong naplano. Pero yung gusto ko, ipasyal ka sa mga museum sa Maynila. Ipapakita ko sa'yo na walang kahit na anong sining ang papantay sa kagandahan mo. Naks, mukhang pinaghandaan mo yung pambobola mo na yan ha? 2 weeks kong hinanda yan. Purihin mo naman. Pwede na rin. Tsaka ano pa? Tapos, maglalakad tayo sa Fort Santiago. Magbabaon ako ng kape natin. Ako mismo ang magtitimpla. May binili na nga akong mga thermal flask para sa ating dalawa. Isang black at isang pink. Yung black sa'yo kasi yun ang paborito mong kulay. At yung pink naman sa akin kasi yun ang gusto ko. Gusto ko yan. Ipagtimpla mo ako ng kape. Mas gusto ko yan kesa sa mga nabibili sa mga shallow na coffee shop. Tapos, ikaw nang bahala sa biskwit ha? Kung papayag ka nga, magluluto sana ako ng adobong manok. Tapos lalagyan ko ng maraming itlog pugo at sili. Picnic tayo. Gusto ko yan ha. Picnic at adobong maanghang. Damihan mo ang siling labuyo. Paborito ko yun. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Tapos sa gabi, maglalakad tayo sa Jones Bridge. Maganda ang pailaw dun sa gabi. Para tayong nasa Hong Kong o Paris. Hindi pa ako nakapunta dun. Sige, puntahan natin. Bili ka ng chocolates at pulveron ha, para habang naglalakad may nakakain tayo. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Bibili talaga ako. Lagi mo kayang sinasabi na paborito mo ang chocolates at pulveron. Lalo yung may kahalong durog na mani. Ay, pero magsimba pala muna tayo. Okay lang ba sa'yo? Mukha na ba akong demonyo para tanungin mo kung okay lang sa akin na magsimba? Baka lang kasi hindi mo na isali sa itinerary ng date natin.
Gusto ko, hanapin mo ang pinakalumang simbahan sa Maynila. Doon tayo magsimba. Marami na kasing dininig ng mga hiling at dasal ang mga lumang simbahan. Sabi ni Mama sa akin, dasal daw ng ilang dekada ang nagpapatibay ng mga lumang simbahan. Sakto! Dadalhin kita sa San Agustin Church. Yun ang pinakalumang simbahan dun. Alam mo ba na yun lang ang simbahan na nakaligtas sa mga matitinding pagbomba ng World War II? Wow! Hindi ko alam yan Kakainis ka. Oh, bakit naman nakakainis ako? Kaya ang daling ma-fall sa'yo kasi ang talino mo. Kahit hindi pa kita nakikita, alam kong ikaw na talaga. Ang gwapo ng utak mo, boy. Parang masama pa ang loob mo na ako na ang dawan para sa'yo. Masama lang ang loob ko kasi hindi na ako makapaghintay na makita ka. Pero alam kong kailangan ko pa maghintay. Totoo ang sinabi ko kay Dexter kaya mabilis din akong nahulog sa kanya dahil sa katalinuhan nito. Hindi kasi ako masyadong matalino. Talented ako sa pagsayaw at pagkanta pero aminadong nabibitin ng grades madalas sa school. Pero dahil kay Dexter ay natulungan niya akong makapasa sa mga subjects ko sa eskwelahan. Maski sa thesis ko ay tinulungan din niya ako. Matalino talaga siya. Lagi ko nga yung finiflex kay Mama. Boto na nga rin si Mama sa kanya lalo na noong nag-share sila sa isa't isa ng mga trivias tungkol sa Pilipinas. Nakwento ko na rin siya kay Papa pero hindi pa sila nagkakausap na dalawa. Pero binigay naman ni Papa ang blessing niya sa amin na kung sakali mang magiging kaming dalawa ay papayagan niya. Nakita kasi ng parents ko na umayos ang grades ko mula nang nakilala ko na si Dexter. Akala nila inspired lang ako mag-aral dahil kay Dexter pero ang hindi nila alam, si Dexter ang nagiging tutor ko at minsan ay siya na ang gumagawa ng mga assignments ko. Walang araw na dumaan na hindi ko naiisip si Dexter. Naging part na rin siya ng routine ko at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi nagre-ring ang telepono at siya ang napapakinggan kong nag-hello. Ganon ako ka-in love sa kanya, Papa Dudut. Patuloy pa rin ang efforts niya sa akin at lagi siyang nagpapadala ng pulburon sa akin weekly at may kasama pa yung isang pink na rosas. Ano pa bang hihilingin ko sa first love and first boyfriend ko kung sakali? Kahit na hindi kami magkatuluyan, sa huli ay sigurado ako na isa ito sa mga kilig story ko pagtanda. Hindi ko na nga mahintay pa na umabot ng 6 months bago ko siya sagutin. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko nang magkita kami. Balak ko kasi noon na sagutin siya in person para makita ko kung gaano siya kasaya na napasagot na niya ako. Tinawagan ko siya isang gabi nang hindi pa ako makatulog. Nagulat nga siya dahil siya lagi ang unang tumatawag sa aming dalawa, Papa Dudut. Nagulat ako. Bakit bigla kang tumawag? Ayaw mo ba? Gusto ko, syempre. Kung hindi nga ako makakaistorbo sa pag-aaral mo hindi ko natitigilan ang pagtawag sa'yo. Naisip lang kasi kita. Na-miss. Sakto nga kanina bago ka tumawag. Iniisip din kita. Na-miss din kita. Kanina ko pa nga ini-imagine ang totoong itsura mo Sana naman. Hindi ako dehado sa imagination mo Naku hindi Ikaw nga tong pinakagwapong lalaki na na-imagine ko. Huwag mo naman masyadong taasan ang expectations mo sa itsura ko Baka hindi ko naman mabuhat yan. Kasalanan mo naman kasi. Sobrang green flag ka. Puro magaganda lagi nakikita ko sa'yo. Paano kung may pangit kang makita sa akin? Bakit? Pangit ka ba? Uy, hindi ako pangit. Grabe, pag pangit, itsura agad. Hindi mo na itatanong pero sabi nila, malaki ang hawig ko kay David Licao ko. Sayang. Bakit sayang? Hindi ko kasi kamukha si Barbie Fortesa. Match na sana tayo. Kahit mukha ka pang talampakan at hinliliit ni Barbie Fortesa, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda.
Walang tatalo, kahit sino. Tingnan mo na! Kaya ang taas ng expectations ko sa'yo dahil dyan sa panglalandi mo sa akin. Ay naku. Awat na ba ako sa paglalandi sa'yo? Wag! Dapat nga sobrahan mo pa kasi… Kasi ano? Kasi malapit na kitang sagutin. Wala pang 6 months Ayaw mo ba? Gusto ko syempre. Ako nga tong atat sa atin lagi. Magkita tayo bukas? Sunduin mo ako sa school? Hindi ako pwede bukas. Sasamahan ko magpa-check up tatay ko. Sa Friday kaya? Sakto wala na akong pasok kinabukasan. G? Hindi rin ako pwede ng Friday. Check up naman ni nanay. Bakit kaya hindi mo nalang pagsabayin ng check up ng nanay at tatay mo sa loob lang ng isang araw? Para hindi ka na rin mapagod. Magkaiba kasi sila ng doktor. Medyo magkalayo yung mga clinic. Sa weekend? Di ba day off mo sa work pag weekend? Wala rin akong pasok. Rest day ko yon kasi hindi muna namin aasikasuhin yung thesis namin. Ano na, G? Teka, itatanong ko kay nanay kung wala silang lakad. Bakit kailangan mo pang tanungin? Para ano? Magtatanong lang ako. Ewan, gusto ko lang magtanong. Kung pagaganahin ko ang toyo ko ngayon, iisipin ko na ayaw mo akong makita. Hindi naman sa ganun. Pero mukhang alanganin din ako nitong weekend. Sige, ikaw na lang magsabi sa akin kung kailan ka free. Ako na lang ang mag-a-adjust. Siguro morning ng Tuesday? Teka. May klase ako ng Tuesday morning Diba sinend ko naman sa'yo yung schedule ng mga klase ko? Ay, oo nga pala. Nako, Tuesday morning lang ako pwede. Paano kaya to? Ano ba nangyayari, Sid? Okay pa ba tayo? Hala, oo naman. Bakit parang iniiwasan mo makipagkita sa akin? Hindi ka naman pangit. Sabi mo nga kamukha mo si David Licauco. Wala ka ng problema sa itsura para ma-conscious. So ano na? Ay, conscious ako sa isang bagay. Sabihin mo kung ano. Handa akong palakasin ng loob mo tulad ng ginagawa mo sa akin kapag nai-insecure ako sa mataba kong pisngi at hita. Sabihin mo na. Missy. Huwag mong sabihin sa akin, may asawa ka na. Uy, wala. Sabihin mo na. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to, pero natakot ako baka hindi mo ako matanggap. Kaya kitang tanggapin. Kahit hindi mo pa nga kamukha si David Licauco, tatanggapin pa rin kita. Sigurado ka? Kahit anong sabihin ko sa'yo, tatanggapin mo? Oo, kasi mahal kita. 40 years old na ako. 40 anyos. Kaedad ko ang parents mo. Hindi ako kaagad nakaimik sa inamin ni Dexter Papadudut. 40 years old na siya. 40. Parang 20 pesos na pinagdikit sa wallet. Kaedad niya mga magulang ko. Napansin ni Dexter ang pananahimik ko noon. Mahina siyang nagsorry at sinabi sa akin na akala niya nung unang beses na nakausap ko siya ay hindi na masusundan yon. Kaya nagsinungaling siya sa akin at sinabing 25 years old na siya. Kaya lang daw hindi niya napigilan na magkaroon ng interes sa akin dahil napapatawa ko raw siya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang binalita niya sa akin, Papadudut. Napadiin nga ang hawak ko sa handle ng telepono. Hanggang sa sinabi ni Dexter na tatawag na lamang siya ulit kapag nawala na yung pagkasya ko. Nauna nang nag-bye-bye si Dexter sa telepono, Papadudut. Pero ako'y hawak ko pa rin ang handle ng telepono kahit naririnig ko na ang pagkaputol ng linya. Hindi ko pa nasasabi kay mama ang tungkol sa mga nalaman ko kay Dexter, Papadudut. Alam ko magagalit si mama at baka ipaputol niya ang telepono para hindi kami makapag-usap muli ni Dexter. Panay na rin ang iwas kong makausap si Dexter habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin. Nagpapalate ako ng uwi para hindi ko maabutan ang tawag niya at masaktuhan si mama na makausap niya. Naguguluhan talaga ako at nalilito. Gusto kong bawiin ang pagmamahal ko para kay Dexter dahil sa mga nalaman ko pero hindi ko po kaya. Kahit kasi ganon ang mga nalaman ko ay alam kong may feelings pa rin ako
para sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko mga kabarangay. Sana'y matulungan po ako ng mga listeners ninyo para makapag-decide. Issue sa akin ang age gap namin na 20 years. Ang awkward para sa akin dahil kaedad niya ang parents ko pero mahal ko na siya. At siya na talaga ang gusto kong maging karelasyon. Hihintayin ko po ang advice ninyo mga kabarangay. Maraming salamat po. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Missy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever!